Gusto mo na bang bumitaw? Magandang araw ng Huwebes sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, Kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay po tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Isinalaysay ng dalawang alagad ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala sa pagpipiraso ng tinapay. Habang pinag-uusapan nila ang mga ito, tumayo siya mismo sa gitna nila at nagsabi, "Huwag kayong matakot. Sumainyo ang kapayapaan." Nagulat nga sila at natakot at akala'y nakakita sila ng kung anong espiritu. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo naliligalig? At pumapasok ang pag-aalinlangan sa inyong isipan? Tignan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga siya. Hipuin ninyo ako at unawain ninyo na walang laman at mga buto ang isang espiritu. At nakikita ninyo na mayroon ako." Matapos masabi ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Hindi sila makapaniwala sa labis na galak at nagtataka pa rin, kaya sinabi niya sa kanila, "May makakain ba kayo rito?" At binigyan nila siya ng isang pirasong inihaw na isda at pulot pukyutan. Kinuha niya yon at kumain sa harap nila. Sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo ang mga ito nang kasama ninyo ako. Kailangang matupad ang lahat ng nasusulat sa akin sa batas ni Moses, mga propeta at mga salmo." At binuksan niya ang kanilang isipan para maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya, "Ganito ang nasusulat. Kailangang magdusa ang Mesiyas at pagkamatay niya'y buhayin sa ikatlong araw. Sa ngalan niya ipahayag sa lahat ng bansa ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa Jerusalem kayo magsisimula. Kayo ang magiging saksi sa mga ito." Maligayang Pasko ng Pagkabuhay sa inyong lahat, mga kapanalig. Ang mga pagbasa natin sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay ay naglalahad ng mga pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay. 8 araw na mga kwento ng karanasan na nagpapatunay na si Jesus ay tunay ngang nabuhay, katawan at kaluluwa. Hinayaan niyang tingnan at hipuin ng kanyang mga alagad ang kanyang mga kamay at paa upang mawala ang kanilang pag-aalinlangan. At upang higit silang maniwala na hindi lamang siya espiritu, humingi pa siya ng makakain. Nakakaantig ng puso ang haba ng pasensya ni Jesus sa kabagalan at kahinaang umudawa ng kanyang mga alagad. 3 taon nila silang kasama at ipinahayag na niya na mangyayari nga ito sa kanya. Pero parang hindi ito narinig ng kanyang mga alagad. Gayunpaman, hindi sila sinukuan ni Jesus. Pinalakas niya ang kanilang loob hanggang maging handa silang ipahayag ang mabuting balita ng kanyang pagkabuhay muli. Kapanalig, naranasan mo rin ba ang ganito? Yun bang puno ka ng pag-aalinlangan at gusto mo nang bumitaw sa iyong pananampalataya? Subalit, hindi ka rin sinukuan ni Jesus. Kapanalig, hindi lamang para sa mga naliligalig at nagdadalamhating alagad ni Jesus ang pagpapakita niya. Para na ito sa atin upang magtiwala tayo. Maraming beses din akong nakaramdam ng pag-aalinlangan sa mga naging desisyon ko sa buhay. Subalit, hindi rin ako sinukuan ni Jesus. He never failed to remind me of the many instances where He helped me get through all the trials in my life. Araw-araw siya nagparamdam sa iba't ibang paraan at pagkakataon upang palakasin ang loob ko at ipaunawa sa akin ang mga nangyayari sa buhay ko. Kapanalig, totoong buhay si Jesus. Nararamdaman ko siya rito. Ramdam mo rin ba
si Jesus na muling nabuhay. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.